Lumaki ko sa broken family. Separate ang nanay ko, and then at ang tatay ko. Talagang sabik ako sa pagmamahal ng magulang. At ang naging isip ko noon, babae ko. Simula pagkabata, Barbie ang pangalang ibinansag kay Francis. Damdamin ng isang Barbie, punong-puno ng inggit. Every time na may makikita akong buong pamilya, naiinggit ako. Sinasabi ko, sana ganyan din kami. Dahil lumaki ko na isang bading. Ito ang nagtulak kay Francis upang maagang malihis sa maling landas. Second year high school siya nang huminto sa pag-aaral. Simula noon ay pumalaod na siya sa impluensya ng barkada. Yes, paggabi. Libre-libre ka dito. Hanap-hanap na naging palipasan oras ko na yung pakikipagtalik sa kapwa lalaki. Bakla ako, ang ginagawa ko kung anong mga karumal-dumal. Hindi lamang sa panlalalaki nagkakasundo ang barkada ni Francis, ngunit pati sa paggamit ng droga. Dumating sa point na nag-take na ako ng shabu. Nagustuhan ko yung tama ng shabu, kaya madalas isang linggo wala akong tulog. Minsan inaabot ng isang buwan. Ganun po talaga ako ka-addict. Di naglaon ay pinasok na rin niya ang pagbebenta ng droga. Hindi nagtagal at ang kanyang nakababatang kapatid ay nahawa na rin sa kanyang bisyo. Nung nalaman ko nag-take ng drugs yung kapatid ko, hindi ko alam kung ano. Wala na rin ako magagawa. Ang nasa isip ko siguro ito na lang din yung kasiyahan. Pero masakit para sa akin. Subalit ang mas mapait ay nang humantong pa sa sitwasyon na maging ang sarili ng ina ay tumitira na rin ng droga. Ang pinakamasakit pa nito, dumating sa puntong naging nakayamin ko na nanay ko. Doon kami nagkasundo ng nanay ko. Napakabait ko ng anak, nakasundo ko ang nanay ko sa pagjamin namin sa paggamit ng shabu. Nung sabay-sabay na kami nag-take ng drugs, blanco na, masaya na ako. Para bang eto na lang yung buhay natin. Pero eto na, kakasama na tayo. Magkasundo man ang pamilya ni Francis sa paggamit ng droga, hindi pa rin niya maitago ang matinding galit sa ina. Wala ka, wala ina! Kaya sa tuwing lango sa ipinagbabawal na gamot, ibinubuhos ni Francis ang lahat ng puot sa kanyang magulang. Napakagulo ng pamilya nila. Grabe siya eh. Palamura, tsaka palasagot sa magulang. Talagang sinusuntok niya yan minsan eh. Bagamat malayo sa piling ng ama, naging takbuhan niya ito sa tuwing may problema sa kanilang lugar. Subalit, isang matinding dagok ang dumating sa buhay ni Francis. Taong 1998 nang mamatay ang kanyang nakababatang kapatid dahil sa riot. Nang sumunod na taong 1999, inatake naman sa puso ang kanyang ama. Doon ko naramdaman talaga na na-depress ako. Galit na galit ako sa Diyos. Minumura ko Diyos. Hindi na ako naniniwalang may Diyos no. Sabi ko kasi nung nagdadasal naman ako, hindi mo ako pinakikinggan. Pinipilit takasan ni Francis ang depresyon. Subalit, nadadaig pa din siya ng kanyang nararamdaman. Hanggang sa dumating ang time, nag-Bible study kami, ni-invite ko siya. Barbie, liga dito. Mag-Bible study tayo. Sa unay nahirapan ang tiyahin kay Francis. Ngunit paglipas ng ilang linggo, ay nakumbinsi rin itong dumalo. Doon na pala yung pagkilos ng Diyos sa buhay ko. In-offer yung salvation kung sino daw yung gustong tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Tumaas ang kamay ko nang hindi ko na malaya. Sa puntong iyon, isinuko ni Francis ang buong buhay sa Panginoong Jesus. Natandaan ko yung sinabi sa akin yun. Kailangan tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo. Kaya nung tinanggap ko ang Panginoong Hesukristo, inamin ko akong makasalanan, inamin ko lahat na ang pagkakamali ko. Humingi ako ng tawad sa Diyos, lahat. Kaya nung paglabas ko ng church, ang saya, ang gaang. Magmula nang tanggapin ni Francis si Jesus, ay unti-unti na siyang nagbago. Nung na-save siya, talagang iniwanan niya yung dati niyang baklang-bakla siya. Hindi na siya sumasagot sa magulang. Kung sa dati, high siya sa drug. Ngayon naman, ay sa salita ng Diyos. Walang katulad. Iba yung kasiyahan. Na hindi ko nakamit sa droga, hindi ko nakamit sa barkada, hindi ko nakamit sa mga lalaking nakatalik. Ibang ligayang binigay sa akin ng Panginoon. Pagpapala nga ang natamo ni Francis matapos tanggapin si Jesus.
dahil ang relasyon niya sa kanyang ina ay naayos. At hindi lamang yon, ang nabimbing niyang pag-aaral ay naituloy. Noong 2008 ay nagtapos siya sa kursong Bachelor of Arts in Biblical Studies at naging isang professor. Dagdag pa sa mga biyaya ng Panginoon sa kanyang buhay ay ang pagiging missionary niya sa bansang Cambodia. Isang blessing ko eh. Isang pagpapala na talaga kapag nasa Panginoon Diyos ka, mamumuhay ka na nasa liwanag. Yun ang naging ano ko sa isang maruming pamumuhay kapag lumapit ka sa Panginoon Diyos, kahit anong dumi natin, lilitisip tayo ng Diyos. Francis is no longer the person he was. He is a new creation. 2 Corinthians 5:17 says, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is completely gone. Only the new has come. He's a new man in Christ. He is the man of God with a calling. Kaya po, right this moment, he's in Cambodia, speaking about what the Lord has done in his life, telling others. In fact, not just Filipinos, but people from Cambodia. Nagkaroon po siya ng heart to win anyone who doesn't know Jesus Christ. So what really is a missionary? It's a person who has crossed over from a life of darkness, like the life that Francis once had, into the light and love of Christ, and is willing to tell others how to do the same. Ang sasabihin lang ni Francis is, this was my life before, and this is my life now. I just want to spread the good news, the love of Christ, to everyone that the Lord puts in front of me. Alam niyo po, we have a missionary training arm. It's called the Asian Center for Missions. And if you're interested and you have a heart for missions, or perhaps you're watching right now and you too have a burden so that the good news of Jesus Christ will just be spread not just in our country but all over Asia, all over the world, you can call and be a partner. And be a partner in God's work in saving lives for eternity. Imagine, wow, to be used of God for eternity, not just today, but today and unto eternity. It's an investment that the returns are so great.